However guys, before buying, meron tayong pag-usapan about the Suzuki Gixxer. Stock battery ng Gixxer is 4 liters. Imagine guys kakapaayos mo pa lang, tapos biglang may sira na naman, di ba? Parang kakawala naman sa gana pag ganon. But the main problem is that just right after or before 7,000 just right kakaya naman yung gloves ko na may butas na. Bili tayo next time guys. What is up guys? Sobrang tagal din no before tayo nakapag-vlog ulit. Just after 1 week ng pagpaayos ko ng aking throttle cable, which is nakikita naman natin ngayon, di ba? Oh, napaka-aggressive na ulit and hindi na nag-i-stock. So thank you Lord. And second reason natin is that yung GoPro natin mismo ito, not this one. Akalain mo yun napabili tayo ng wala sa oras dahil need natin ng mga footage. Sadly, GoPro Hero 8 was damaged for the past few weeks, kaya hindi tayo nakapag-motovlog ulit. So that's one of the reasons bakit for the past few weeks din, past few videos is naka-sit down vlogs lang ako. So I think maganda din naman yung sit down vlog. Di naman ako naninibago doon kasi nga din naman doon ako nagsimula. Kasi nga nag-upgrade pa tayo ng mga accessories natin for our audio and everything. Napakaganda kasi right now is meron tayong pag-usapan about the Suzuki Gixxer. And another issue na naman about sa kanyang battery. Imagine guys kakapaayos mo pa lang, tapos biglang may sira na naman, di ba? Parang kakawala naman sa gana pag ganon. Pero alam mo na, medyo madiskarte din. After 2 weeks, 3 weeks, sumahod na. Di pinaayos ko. Just right after or before 7,000 just right kakaya naman yung gloves ko na may butas na. Bili tayo next time guys, samahan nyo ako. Ayun nga guys, no, after 7,000 kilometers of odo, makikita natin na bigla siyang namatay. So I did not expect na ganitong odo talaga, parang naano siya, na namamatay talaga yung battery niya. But for me honestly, 2 years din before siya napalitan. So imagine, stock battery yun ng Gixxer. Alam naman natin na sa mga Facebook groups and any all, makita natin sa mga YouTube thumbnails, meron talagang issue agad sa battery if Gixxer talaga yung pag-uusapan. Doon natin makikita na may pagkatotoo talaga yung sinasabi nila na after 7,000 or 8,000 odo is mag-wear out bigla yung battery or anything else. But siguro if inaraw-araw ko to, then I can say na ano talaga to, madali talaga to malolobat. But ayun nga guys, I don't know if na timing lang talaga na nag 7,000 doon pa siya nag lowbat or any random thoughts. But ayun nga, na lowbat na, and what I can do is replace it. So medyo alam mo naman sa lugar namin medyo malubak, and yung Gixxer natin is mabigat. So parang ang layo naman ata sa kalsada nito para dalhin, diba? So ayun, nagtanong-tanong muna din ako sa Facebook group if ano yung battery na sulit sa atin at dekalidad naman. Ang na-recommend nila is Yuasa battery, which is 7 liters. And medyo malayo kasi yung bilihan, kaya naghanap-hanap na lang ako sa amin ng medyo mas malapit din. Kaya ayun, meron silang naibigay. Ilalagay ko dito yung brand name, ay nakalimutan ko kasi. But I bought the 7 liters. Binuksan ko na yung fairings and all. Gusto ko din sana makita nyo paano ko binuksan, but yun nga, unfortunately nasira yung GoPro natin to, and medyo alanganin tayo doon. So yun na nga,
hindi tayo nakapag-record ng mga clips and hindi tayo nakapag-gather ng data, mga informations or any video clips. Makukuha sana natin ang information paano ito buksan, but ayun nga, hindi na ako nakapagkuha ng video clips. Maganda sana yung 7 liters na battery kasi kasyang-kasya nga sa Gixxer natin. Kuha niya yung spaces and all. However guys, before buying, stock battery ng Gixxer is 4 liters and okay lang din naman yung battery niya. It lasted for 2 years. Kaya parang nagustuhan ko yung 7 liters. Gusto ko mag-invest into bigger batteries para nga mas hindi natin to ma-encounter na issues na to. However, yun na guys, nabili ko yung 7 liters. Naisalpak ko na dito. Yung stock wirings ng Suzuki Gixxer is di abot yung 7 liters na battery. Kasi nga medyo mas matangkad ito sa 4 liters na battery. And that's one of the reason. And just to inform you din, I tried reaching out to the nearest Suzuki 3S. Same answer pa din yung sagot nila na you have to wait 2 to 3 months bago makakuha ng battery ng Suzuki Gixxer. Napakaganda naman ng parang vlog natin ngayon tsaka biyahe natin ngayon kasi puro stop. Makakapagsalita talaga tayo nito. Balik tayo sa istorya. Pagsalpak ko sa battery ng 7 liters, doon mo talaga malaman na hindi kasi yung wirings para sa battery na nabili mo. So ayun, napakalungkot. Ginamit ko yung RS125 ko, kinuha ko ulit yung 7 liters, tapos binalik ko sa Motoshop na binilhan ko. Pinicturan ko na lang yung stock battery, binigay ko yung specs or yung model number niya, tapos ayun, binigyan nila ako ng same brand at different liters. So the 7 liters was priced around 1,200 and then the 4 liters was priced around 900 pesos. Parang sila pa yung may utang sa akin, kaya parang naiya ako bigla. Kakatawa nga kasi alam mo yun, pagbili mo hindi pala kasya, so you had to really make a business. So ayun guys, meron din naman silang tinda na mayayamanin bolts, which is nakikita mo ngayon. So yun nga, after nun napabili na lang ko. Parang nagustuhan ko na lang bumili din. And timing, may silver sila, napakaganda tignan din naman, hindi naman nakaka-regret. So ayun guys, napabili ko. Ang mahal pala nito. It was around 120 or 130 yata yung isa. So ito yung binili ko, isang ganito and parang isa ding parang bolt dito sa likod kasi nga nasira ako nung sinubukan kong buksan yung fairings. Instead na parang 1.2 lang yung parang allotted price mo, is nakadagdag ka pa kasi nga it's around 130 and another 130, so lagpas 300 yung presyo. So ayun, nakadagdag pa ako, edi naka-convert to sale na naman sila. So ayun lang, tinatawanan ko na lang din kasi nga medyo ganyan talaga yung motor natin. Hindi ko naman sinasabing parang nakakadismaya. Napansin ko na naman na na-stop din naman yung traffic, so parang napakaganda kasi nakapag-usap lang tayo ng maayos ngayon. Hindi tayo parang yung utak natin laging sa daan, laging defensive. So napakaganda. Parang napakaganda ng usapan natin ngayon. So ayun guys, to make the long story short, yun nga, napaayos natin yung battery natin. Nasiyahan din ako kasi just to let you know, isa akong technician dati, nag-aayos ako dati ng internet sa isang subcontractor na malaking company. So parang nabuhayan ulit yung puso ko na mag-ayos-ayos ng mga, alam mo yun, mga sirang gamit or mga wirings. Kaya fix the motorcycle alone, and especially sa wirings kasi nga mas specialty natin yun compared sa mga throttle cable kasi medyo mas mechanic na talaga to. So ayun lang guys. Napakaganda na andito rin kayo para manood and ma-enjoy sa mga ginagawa ko, and rest assured guys, I'm also doing my best na ma-entertain din kayo while watching my vlogs. Ayun na naman, stoplight na naman. So ayun nga guys, first natin na issue is the throttle cable, and then next is the battery,
And I'll tell you honestly guys, meron din tayong issue sa switch, which is nakikita naman natin na nag-on siya, pero ayun, ito yung pass button, parang matigas na. So ayun, hindi siya parang gumagana agad. So you have to really hard press it. So siguro lalagay natin to ng WD-40 para umayos or anything. If meron kayong mas-suggest paano to mas mapadali, last resolve is paayos natin to sa mekaniko. So yeah, you can comment it down below. So I just wanna share you this experience, and maybe a few videos from now I'll make a video about my thoughts about the Suzuki Gixxer after this issues na na-experience ko, diba? Alam mo naman na if you're considering a motorcycle is ang pagpa-repair, pag-maintenance, and alam mo yun, yung parang wala kang iniisip masyado sa daan pag nagdadrive ka. Napakalaking factor talaga nito. So ayun guys, I'm just gonna finish my video here, and if you find this video helpful, meaningful, valuable, please do something for me. I want you to subscribe on my channel, like this video, and comment down below your thoughts about mga na experience ko dito sa aking motorcycle. And if you have any tips, any advice, or any thoughts na pwedeng makatulong sa community natin, comment down below, because it would really help sa ating community. Lagi lang talaga nating tatandaan, kung ano man ang mga pinagdadaanan mo, kung meron ka mga pinagdadaan sa buhay, or may mga malulubak na daan na nadadaanan mo sa reality ng buhay, never ever forget that we will get there. Okay? See you in my next video. Tamang hustle hard lang, and ride safe. Ay, kalbaan ko sa cellphone.